Magandang araw. Babasa po tayo Lucas Kapitulo 2. Actually 2. Tapos na tayo sa chapter 1 pala. Lucas Kapitulo 2, versikulo 15 hanggang 21. So ito yung continuation ng title kahapon. This is part 2 ng kahapon. So Luke chapter 2, verse 15 to 21. So again, the title of our Bible reading yesterday is Nagpakita ang mga anghel sa mga pastol. So, continuation po ito. Pero bukas, ang babasahin naman natin, ang title, Inihandog si Jesus sa templo. Verse 21 to 24 naman po yan. Pero, yung title na yon, multiple parts siya. Yung first part bukas, 22 to 24 pala. 22 to 24 bukas. So, maiksi tayo bukas. Pero ngayon, basahin mo na po muna ito. Continuation ng title kahapon. Verse 15 to 21. Alright. So, verse 15. Nang makaalis na nga, mali agad ang basa. Nang makaalis na ang mga anghel, pabalik sa langit, nag-usap-usap ang mga pastol. Tayo na sa Bethlehem at tignan natin ang mga pangyayaring sinabi sa atin ng Panginoon. 16. Kaya nagmadali silang pumunta roon at natagpuan nila sina Maria at Jose at ang sanggol na nakahiga sa sabsaban. 17. Nang makita nila ang sanggol, isinalaysay nila ang sinabi ng anghel tungkol sa kanya. 18. Namangha ang lahat nang nakarinig sa sinabi ng mga pastol. Ngunit si Maria, isinapuso niya ang lahat ng ito at pinagbulay-bulayan. Verse 20. Bumalik sa parang ang mga pastol na labis na nagpupuri sa Diyos dahil sa lahat ng kanilang narinig at nakita na ayon sa sinabi ng anghel. That's verse 21. So ito yung verse na to para tong paving the way for our Bible reading for tomorrow. Na ito yung preparation or ito yung teaser para bukas. Alright. So verse 21. Pagdating ng 8 araw ay tinuli ang sanggol. So sa tradition kasi, actually hindi lang siya tradition. Binigay siya na commandment ni Lord kay Abraham. Naging Abraham. So tapos yung pangalan ng asawa ni Abraham na naging Abraham ay si Sarai na naging Sarah. Ngayon, doon sa pinapalitan talaga ni Lord eh. Si Jacob naman, yung meaning ng Jacob, deceiver. So, nakipag-wrestle si Jacob kay pangalan nito? Kay Yahweh. Nakipag-wrestle siya, tapos hindi niya papakawalan si Yahweh, si Lord. Hanggat di mo ako binibless, di kita papakawalan. Sabi ni Lord, oy, magmamadaling araw na, hindi ako pwedeng abutan ng pag ng araw. Dapat walang makakita sa akin. Ikaw nga, nakita mo nga ako eh. Si Jacob, nakita niya face to face si Lord, di siya namatay. So, bakit? Tanongin si Lord pagdating natin doon. Makapangyarihan siya eh. Kung gusto niyang gawin yun, gagawin niya. Anyways, pinalitan din ni Lord yung pangalan ni Jacob. Ginawa niyang Israel. So, kay Jacob, nagsimula ang bayan ng Israel. Okay, ba't ko ba na-share yun? And then, naano lang ako sa pagpapalit ng pangalan. Pero anyways, pagdating na 8 araw, hindi, tinuli pala. Kaya tapos napunta ako kay Abram. Tapos bigla ko na-realize, nga pala, Abram nga pala pangalan niya nung simula. Tapos ginawa ni Lord Abraham. Tapos si Sarai, ayun, yung sinabi ko kanina. Anyways, verse 21. Pagdating ng 8 araw, ay tinuli ang sanggol at pinangalanan ng Jesus. So, sa prophecy, papangalanan siyang Emmanuel. God with us, yung Emmanuel. God with us, Jesus Christ. Now, yung Jesus, Yeshua, Jehoshua, Joshua or Jehoshua. Joshua sa English, Jehoshua sa Hebrew. Tapos Yeshua, yung Jehoshua, yung Joshua, tsaka Yeshua. Islang yan. Sila meaning, Savior. So, Yeshua. Yeshua, yung ha, the, and then Messiah. Messiah means the anointed one.
the anointed one. So, tignan niyo yung pangalan ni Jesus, or ni Yeshua. Kung gusto niyo technical, Yeshua. Hebrew yon. Hebrew name, Yeshua. Sa panahon nila, yung Yeshua, medyo common in Jesus. By the way, yung J, yung letter J, kung hindi ako nagkakamali, 1800s yata siya lumabas. So, Y ang gamit nila. Y. Anyways, so, Yeshua, Savior. Ngayon, kung mapapansin nyo, 5 minutes pa lang naman. So, kwentuhan tayong konti. Kung mapapansin nyo, si Peter, si Simon, actually sa apostles, dalawa Simon. Simon the Zealot, tapos si Simon Peter. So, para ma-distinguish yun, Simon Z, Simon Zealot, Simon Peter. Or, pwedeng tatay nila, Simon son of Jonah, parang ganon. John, son of Jonah. Matthew, son of Alphaeus. Ganon. James, son of Alphaeus. Parang ganon. Tapos si Matthew, tapos may pagka binasa niya yung gospel, si Matthew, tawag din sa kanya minsan, Levi or Levi. So, bakit nga ba tayo pinag-usapan? Hindi, ano lang, yung pinangalanan siyang Jesus. Ba't natin pinag-usapan natin? Kasi yung meaning ng Jesus. Pero yung Jesus, sa original lexicon, kasi si Jesus, wala siya sa Old Testament. Hindi wala siya sa Old Testament. Yung name na Yeshua, as Messiah, wala sa Old Testament. Pina-prophesy lang pagdating ng Messiah. And pangalan na sa prophecy, Emmanuel. Pero ang meaning ng Emmanuel, God with us. Imagine mo yun, God with us. So, yung Jesus, so dapat nga kung magiging literal tayo, Jesus. Actually, sa Koine Greek, Jesus. Tapos yung naging sa Tagalog, Jesus. Sa English, Jesus. Ang tawag po doon, transliteration. Hindi po siya transliteration siya. So, regardless of the spelling of the name, ang importante naman, sino ba yung pinapatukuyan? So, ang pinapatukuyan dito, the Son of Man. Sa prophecy ni Prophet Daniel, Book of Daniel, sa Old Testament, the Son of Man. Kaya yung mga Pharisees, pagka sinabi mo the Son of Man, teka muna, i-claim mo ba yung prophecy ni Prophet Daniel? Blasphemous yan. Kasi tao ka lang. Yung sinasabi ni Prophet Daniel, Diyos yun. Ikaw tao ka lang. Pagka sinabi kasing the son of Man. Kasi exclusive yun. Para sa anak talaga ng Diyos. Begotten Son of God. So yung Yeshua, Jesus, Jesus Christus, kahit anong banggit mo pa dyan, pagka ang tinutukoy mo ay yung pinadala ng Diyos Ama, God the Father, dito sa lupa as His Lamb of God, tapos, kinuha niya lahat ng kasalanan. Kung ang tinutukoy mo na yung Panginoon ay yung kumuha ng kasalanan mo, nakaraan, lahat yon. Yung ngayon, yung naiisip mo, tumatakbo sa isip mo ngayon na hindi ka lugod-lugod sa Diyos. Tapos yung after mong isipin ngayon, after 1 minute or exactly, itong second na to, inisip ko ngayon, 2 seconds na, yung iniisip ko pa na 2 seconds onward, future yun. Paid in full. Kung yun yung Yeshua, kung yun yung Jesus, kung yun yung Jesus, sa mga Muslim, ang tawag nila Isa, kung si Jesus, kung yun yung tinutukoy mo, yung kumuha ng kasalanan mo, pinatong sa kanya yung kasalanan mo, imputed unto Him, lahat yun, past, present, and future sins, tapos kineri niya yung kasalanan mo habang buwat-buwat yung cross sa Calvary. At pagdating sa Calvary, pinagpustahan yung damit niya para mapaghati-hatian ng mga sundalo. Hinila yung kamay niya kasi hindi maabot yung butas ng pagpapakuan. As in, dinislocate yung buto. Bukod pa doon, hagupit pa siya muna. At yung hindi lang whip, yung pinanghagupit sa kanya. As in, yung pwedeng mag-clamp sa balat mo, tapos hihilahin pa yon. As in, pipil yung balat mo. As in, yung likod niya. Yung bituka niya, pagka sa description, halos paluwa na.
Habang buhat-buhat yung cross, habang nagbe-bled ang balat, habang buhat-buhat yung cross, the punishment that we deserve and the death that we deserve, He took it all for us. From us as well. Parang He took a punch for us. He took a bullet for us. Kung gusto mong maintindihan sa ngayon, mga gang, o kaya terorista ka, Jesus Christ took a bullet for you. Kaya sobrang in love ako kay Jesus. Although, napakaraming trials and tribulation na pinagdadaanan. Baon nga ako sa utang ngayon. Actually, nagbebenta nga ako ng mga gamit na kala ko, pinakawalan ko na, pero nasa akin pa. Kumbaga, hinayaan ko lang, andyan lang yan. Kumbaga, yung value niya sa akin nung nagtatamiya pa ako, sobrang halaga nun. Kasi araw-araw kong nililinis yun. Hindi naman araw-araw. As in, kumbaga, walang alikabok. Yung mga gulong ko, malinis lagi yon. Alam ng mga racers yan. Na parang bago pagka magre-race ako, yung mga gulong ko dati. And I make sure dati na di ako re-race na hindi magandang manakbo yung auto, na hindi makikipag-compete do sa kapwa ko racer. So, competition yun nasa isip ko before. Anyways, kumbaga, ngayon papakawalan ko siya. Kasi hindi ko pa pala napapakawalan. Medyo hinahanta ko nung nung sablay kong nagawa nung past 2 years. I mean yung while walking with God. Kasi apoy na yung zeal ko nun. Sobrang may mga ganun talaga. Magka 12 minutes na. Okay, pag-iigsing ko na. Let's talk about zeal ng yung first time na yung sumabog yung utak. Mind blown talaga. Grabe, ganun ba talaga yun, Lord? Tapos eto na. Yun na ang buhay ko. Ganun, parang zeal. Okay naman yun. Kaya lang, minsan, nagagamit din ni Satan yun. Feed, para ma-burn out. Yun yung nakikita kong result ng intrusive thoughts. Invasive na yun. Intrusive, invasive, the same lang. Pero invasive thoughts na bibigay sa'yo ni Satan, minsan parang kang niyang, ito yung pinagagawa sa'yo ni Lord. So yun. Bali, ang sisisihin doon ako. Sa ginawa ko. So, anong nangyari kasi, to make the long story short, paigsihin ko lang. Pero gusto nyong malaman yung punot dulo, share ko din naman. Message na ako. Sobra akong, commit dito, commit doon, serve dito, serve doon. Tapos to the point na wala namang pumapasok ng income. Siyempre, lalabas ka ng bahay. Una, gagastos ka pamasahe. Pangalawa, kakain. Alam nga naman humingi ka ng pagkain doon sa mga, nag-serve ka nga doon tapos hingi ka pagkain. So, yung gastos, nung expenses nung pag-serve ko nung past, magto 2 years na, hindi ko na malaya na, teka muna, wala na pala akong pera, nabenta ko na pala yung mga ibebenta ko. Tapos, yung lakad ko pala, hindi na galing sa sarili kong bulsa. Galing na sa GCash. Galing na sa GCash. Pero ngayon, na-correct naman na ako ni Lord. Tapos, ang ganda pa ng usapan namin ng D-group leader ko. Sobrang na-bless ako kahapon. Kasi confusion di galing kay Lord yun. God is not the God of confusion. Galing yun sa kalaban. Hindi yun ang gagawin ng kalaban. Iko-confuse pa si Eve. Kinonfuse niya si Eve. Una, tinignan niya muna, tinas niya muna si Eve. Kaya ko bang lokohin to? So, hindi ko na try si Adam. Wag ko muna, last resort ko si Adam. Pag hindi ko na nadali to si Eve, hindi ko na-deceive to si Eve, sige, tatry ko kay Adam. Ano lang yun presumption ko na lang yun. Pero hindi na, nagtagumpay siya kay Eve, kaya hindi na umabot kay Adam. Kasi alam mo kung ba't yun yung presumption ko, hindi susuko yun si Satan Magtatry. Lalo na pagka nalalapit ka sa Diyos, lalo ka niyang susubukan, tetest, hanggang sa to the point na you give up. Pero tandaan niyo, once save, always save. Kasi Holy Spirit, the Holy Spirit will make sure that Satan will not get through you permanently. And the Holy Spirit will allow you to fall down just for you to realize that you've leaned on your own understanding on that specific temptation. So, the Holy Spirit will allow you to fall down so you could look up and ask for help from the Holy Spirit. And the Holy Spirit will always lift you up and will convict you, will not condemn you, but will convict you. All right, JB, see what happened.
You lean on your own understanding. But it's okay. At least you've learned. But there's a point in time in the future, I've seen the future, JB, that you will fall on the same temptation. But keep on leaning unto me. Get used to leaning unto me, JB. This is a testing and a preparation. It's like you're practicing. Keep on leaning. Keep on depending on me. I love that. If you're depending on me, if you're leaning on me, and if you're relying on me. The Holy Spirit is God, mind you guys. The Holy Spirit is the one that our Lord Jesus Christ live with us, to be with us. Emmanuel, God is not going to leave us here on earth. He's always with us. He's just patiently waiting for us to learn from Him. And we will be learning from Him if we surrender our own minds to Him, or mindset. Thinking, I don't need you. Not yet, Lord. I don't need you. Let me do this. Let me handle this. I got this. All right, you got this. Okay. But I'm telling you, you're unable to do all the things that you're thinking. And the things that you're thinking, a lot of them is not coming from me. A lot of them is coming from you, especially if you don't have a relationship with me. How could you know that it's coming from me if you don't know me? So, abide in the word. Now, anyways, na-stretch ko na ng 16 minutes. So, last verse po tayo, 21. Actually, pwede to sanang idugtong dun sa para bukas eh. Para maging holistic siya. Pero hindi, preparation lang natin to. Basahin ko lang po ulit yung verse 21 para po ito preparation bukas. Pagdating ng ikawalong araw, ay tinuli ang sanggol at pinangalan ng Jesus. So, yung pagtutuli, kinuman yun ni Lord kay Abraham tapos sa anak niya. Same din ginawa kay Isaac. Tinuli din. So, ito ang pangalang ibinigay ng anghel bago siya ipinaglihi ni Maria. Jesus. Jesus Christus sa Koine Greek. Kasi Lucas, written in Greek, Koine Greek. In Hebrew, Joshua, or Yeshua. Pero yung specifically kay Lord Jesus Christ, Yeshua. And Yeshua HaMashiach. Kumbaga, pagka kakausapin mo yung Jew, di na nila gagamitin yung Koine Greek. Wala, tapos na yung Roman Empire conquering. So, babalik na sila sa paggamit ng salita ng mga Jew, which is Hebrew. So, if you're going to ask, do you know the prophet in the New Testament, or the one that's sent by God in the New Testament? They know it, they're just rejecting it. Yeshua HaMashiach. So, pagkakausap mo Hebrew or Jews, Yeshua HaMashiach. If kausap mo Greek, who's used to speaking in Koine Greek, common Greek language, Jesus Christus. Kung kausap mo Pilipino, Jesu Cristo. Yung Latin almost same sa Greek eh. Jesus Christos tiyata yun. Jesus Christos. O Jesus Christos. Nalimutan ko eh. Pero na-research ko before to eh. Ngayon, kung Tagalog, Jesu Cristo. Kung kausap mo Pilipino. Pero mga Pilipino nowadays, medyo parang part na rin ng language natin yung English. Kaya lang hindi siya yung native tongue natin. Adapted language lang natin yung English. Although, English is a universal language. Halos, kumbaga madaling kakaintindihan mga tao ngayon pagka nag-uusap in English. Kahit magkakaibang lahi. For example, 19 minutes. For example, may nakausap akong tiga Switzerland. English usapan namin. Tiga Malaysia. English usapan namin. Yung boss ko dati sa Singapore, English usapan namin. Mga ganun. So, wag masyadong mag-dwell sa pagkakaspell ng pangalan. Sabi ko nga kanina, ang pinaka-importante, alam mo ba yung ginawa nung tinutukoy mo? Kung alam mo yung ginawa ng tinutukoy mo, hindi na maliligaw kahit anong transliteration ng pangalan ang ginagamit na pagkakabigkas. Kasi yung pagkakabigkas, yun depende yun sa dialekto nila. Guys, hindi isa language natin. Sa Torah, di ba, scatter ni Lord yun.
para magkahiwalay-hiwalay. Si Nimrod, sinimulan gawin yung Torre ni Babel para maabot ang langit. So, yung desire. Okay, ibang story na yan. Anyways, tapusin mo na rito. Grabe, guys. Pag pinag-usapan natin Bible, pag kunyari, inupuan natin, meron tayong 1 year. Kumpleto yung provisions natin. Halimbawa, okay, prepared tayo, 1 year, pag-uusapan lang natin Biblia, pagkukwentuhan lang natin kung ano nakasulat sa Biblia. Yung 1 year na yon, kulang pa yon. Kasi ang dami pwedeng pag-usapan sa Biblia. Tapos ang dami, layer by layer by layer. Palalim na palalim, surface level. Tapos pag binalikan nyo, nag-usap ko, teka muna, ito, tignan mo to. Oo nga. Deeper level, second level, palalim ng palalim. Kasi hindi natin maunawaan ang wisdom ni Lord. Grabe, infinite yon. Bibigyan lang niya tayo ng wisdom na kakailanganin natin para sa lakad. Pero yung wisdom na ginugusto mo o want mo, kasi ang tanong nun, bakit mo want? Bakit mo gusto? Yung kailangan mo, alam ko yan. Bibigay ko yan. Pero yung gusto mo, alam mo ba kung saan mo gagamitin? Kasi yung needs mo, alam ko, gagamitin mo yon para sa walk. Pero yung wants mo, alam mo ba kung para mo sa gagamitin yan? Kasi ako, alam ko, wants mo. Flesh. Alright, different topic na yun. So, let me end here. Sige, ito last na talaga. Let me end here. God bless you guys. Keep safe. I'll be seeing you tomorrow. Bye for now.